Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng black rice. Nung unang video ko guys, nakaraang video ko ay pinakita ko kung paano magluto ng shirataki rice. Actually, matagal na akong hindi nag-shirataki rice kasi naisip ko, aside sa super mahal siya, mas marami akong makukuhang nutrients dito sa black rice. Yung brown rice naman guys, ayaw kong mag-brown rice kasi parang ayaw ko sa kanyang lasa. Mas nagustuhan ko kasi yung lasa ng black rice compare sa brown rice. Tapos, mas mabango pa siya compare sa brown rice. Kaya papakita ko sa inyo ngayon kung paano magluto. Kasi maraming nagsasabi na matigas daw ang black rice. Parang hindi sila natutunawan. Actually, malambot po siya basta tama lang ang pagka-prepare. Dito ko siya lulutuin kasi nga ito yung favorite ko na na kaldero. Itong lulutuin ko ay 3 cups ng rice cooker cups. Marami na ito siya. Ang ginagawa ko is i-ref ko siya para ma-store ko siya ng ilang days. Ganyan ang kanyang tubig kapag hinugasan kasi nga dark. Ginagawa ko sa tubig nito kasi sayang siya is dinidilig ko sa mga halaman. Tataba yung mga nito, flowers. Hugasan ko lang siya ng maayos para matanggal yung mga alikabok kung meron. Pero hindi naman talaga to siya grabe ka-stock kasi nga bagong harvest ito. So, ang bigas is 3 ganito. Tapos yung water, gawin kong 5. Halimbawa, 2 ganito naman yung niluluto ko. Ginagawa ko siyang 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3 cups ng rice and 5 cups ng water. Hindi ko pala na-play yung video guys kanina. Pag-edit ko na lang siya nakita. So yung apoy dapat ganito siya kahina oh. Tapos ang style ko nito, gina-off ko yung light para klaro kung gaano ka yung apoy. So dapat ganito lang yung apoy natin. Ganyan. Kasi kapag ang apoy ay ganito, sobrang hina, mabasa yung rice, tapos marami yung water. So, dapat yung apoy, mga ganito. Wait lang. Yan. Ganyan dapat ang apoy kapag 3:5 yung ratio, guys. Then, kapag kumulo na yung rice, is, hayaan mo lang siya. Tapos, kapag kaunti na lang yung water is, pahinaan natin yung apoy kaunti. Then kapag wala na talagang water guys, di ba hindi pa naman siya tatanggalin. So dapat ganito na lang yung apoy. Ganyan na lang siya mga 3 minutes siguro, ganun. Hindi ko siya niluluto sa rice cooker guys kasi hindi maganda yung pagkaluto. Dati niluluto ko sa rice cooker pero parang basa na parang matigas, ganyan. So, dapat sa fire mo talaga siya lutuin. Kapag mag-boil na siya tapos kaunti na lang yung water, so hinaan mo na yung apoy. Tapos kapag wala na talagang water, talagang mahina na yung apoy para maluto-luto pa siya. Masyado talaga siyang dark color. Ito kasing black rice, kapag kumakain ako nito, para nang kumakain ng gulay. Kasi mataas siya sa fiber. Mataas din naman sa fiber yung brown rice, guys. Pero iba talaga tong black rice kasi parang lumalabas talaga lahat ng mga dapat ilabas kapag mag-poop ka na. Mga 7 PM ko siya isinaing guys. So, tingnan natin kung mga ilang minutes ba talaga siya maluto. Basta based sa observation ko versus white rice is times 2 yung oras. Matagal siyang maluto. Kasi nga, 'di ba marami yung tubig na nilalagay. Kasi kung hindi mo naman siya lagyan ng maraming tubig, matigas siya. After 20 minutes guys, i-open natin siya. Ayan. So, wala na siyang tubig. Ganyan na dapat kahina ang apoy or mas mahina pa. For siguro mga 3 minutes. Then, pwede mo na siyang i-off. Ito lang yung problema kapag nagluto ako ng black rice or brown rice kasi umaapaw yung kanyang water tapos dark. Ayan siya oh. So, maglinis na naman ako. Kaya dati, medyo tinatamad akong magluto. So, ngayon, isang lutuan na lang for mga 3 days siya. I-keep ko lang siya sa ref. Kasi maganda din ang benefits kapag ina-keep sa ref ang cooked rice. Tapos, initin mo na lang siya kapag kakainin na. Nagluto din ako ng white rice kasi yung husband ko ayaw kumain ng black rice. Dati kumakain siya pero ngayon pa OA na ayaw nang kumain ng black rice. So, that's all for today's video. Nag-share talaga ako nito kasi sa mga nakakausap ko, sabi nila matigas daw kasi ang black rice. Gusto nilang mag-black rice, gusto nilang mag-brown rice, pero matigas daw. Kaya naisipan ko na i-share siya kung paano ko siya niluluto para hindi matigas. Actually noon, ang rami ko talagang mga failed na pagkaluto. May lata or may basa, may matigas. So ngayon, ay naano ko na talaga siya, matiming ko na talaga siya. Ang tama na yung pagkaluto. Kasi kailangan mong i-timing yung fire at saka yung water niya. That's all. Bye!